Magandang hapon po mga kapatid sa aking mga kamanggagawang pastor at sa lahat ng mga members ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, lalo higit sa kanilang magiting na pastor, Dr. Benny Abante Jr., na siyang aking pinasalamatan na ako ay kanyang maimbitahan na isa sa mga speakers ng Bible Mode Conference 2022. At ngayon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 4, verses 35 to 41. Babasahin ko sa English at ito po ang mga nakasulat. And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and they say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Verse 40, and he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Verse 41, and they feared exceedingly, and said unto one another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Pagpalain ng Panginoon Diyos ang pagbabasa ng mga talatang ito. Bago po tayo magpatuloy, hingin muna po natin ang gabay ng ating Panginoon at tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin, sa pagkakataong ito, kayo po ay aming pinupuri at pinasalamatan. Dakila ka, O Diyos, ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip. Panginoon Diyos, saliksikin niyo po at ihayag niyo po ang aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. At gayon din, Panginoon, hihingi po namin sa inyo ang pagpupuspos ng inyong banal na Espiritu upang sa ganoon, sa lahat ng aming sasabihin, pananalita, kilos sa gawa, si Kristo ang siyang mahayag. Dalangin po namin at kami nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat binigyan niyo kami ng pagkakataon na maihayag muli at mag-aaral ng inyong salita sa ikalalago po ng aming buhay Kristiyano. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, ang lahat ng ito sa ngalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang tema ng ating conference ngayon ay Peace in the Midst of the Storm. At ating tatalakayin sa hapong ito ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbibigay ng kapayapaan sa atin sa panahon ng ating problema sa buhay na ito. Kasunod ng kanyang pangangaral, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo kasama ng kanyang mga disipulo, sila ay tumawid sa dagat ng Galilea. Nakasakay sila sa isang bangka. At ang ating Panginoon Diyos, o si Kristo, siya ay pumunta sa dakong likuran. At doon siya namahinga at siya'y natulog. Hindi ba sa ating church, namimili ang mga kapatiran sa panahon ng pagsamba ay upo sa likuran sapagkat doon sila madaling makatulog? Mga kapatid, nakatulog ang ating Panginoon sa kalikasang tao. At sinalubong sila, hinampas ang kanilang mga, hinampas ng alo ng kanilang bangka at talagang malakas ang hangin. At sa pagkakataong ito, ang kanilang bangka ay napuno ng tubig. Sila ay nagkaroon ng takot. At ang sabi ng mga
disipulo na ito. Pumunta sila sa hulihan at sabi nila, Panginoon, gising! Panginoon, gising! Panginoon, mamamatay tayo, lulubog tayo! Nagising ang Panginoon at hinarap sila. At ang sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Nasaan ang inyong pananampalataya? Ako ay kasama ninyo. Bakit kayo natatakot? At ang sabi ng Panginoon, sa bagyo o sa malakas na unos o hangin, kapayapaan, peace, be still. At nagkaroon ng ganap na kapayapaan or total peace. Sila ay nagtaka at nagtanong sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Na kahit ang unos, malakas na hangin o bagyo ay kanyang sinasaway at kanyang sinaway. Mga kapatid, nakita natin dito yung salitang, bakit kayo natatakot? How is it that ye have no faith? Bakit kayong walang pananampalataya? Sila ay natakot. Anong sabi ng mga disciple? Anong klaseng tao ito? Na kahit bagyo at hangin sumusunod sa kanya. Mga kapatid, tayo ay may mga aral na matututunan. Tatandaan po natin, una sa lahat, we are not exempt from storm. That's number one. Tandaan natin yan. We are not exempt from storm. We face storm because we are human. We are humans. Tayo ay mga tao. Kaya tayo po hindi exempted sa mga bagyo. Higit sa lahat sa bagyo sa buhay na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, akala nila bilang mga disciples, akala nila exempted na sila sa bagyo. Mga kapatid, ganun din tayo. Hindi como tayo mga Kristiyano na at anak ng Diyos. Tayo ay exempt or exempted na sa mga problema sa buhay na ito. Christians experience literal storms such as sickness, death, accident, disappointment. Nakakaranas tayo sapagkat tayo mga Kristiyano. Mga kapatid, si Apostol Pablo nakaranas po. Na-experience niya ang perils of storm. Ano yun? Ito po ay matatagpuan natin sa 2 Corinthians 11:25. Ang sabi po rito, thrice, 3 beses was I beaten with rods. Yun ang kanyang storm sa buhay na naranasan. Nakatikim siya ng palo 3 beses. And then, once was I stoned. Talagang binato siya. Sabi sa 2 Corinthians 11:25-26. At pagkatapos sabi po rito ay 3 beses I suffered shipwreck. Night and day I have been in the deep. Nakababat siya. Araw at gabi. Naranasan niya. At sabi nga sa verse 26, in journeyings, often, kadalasan, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Tingnan mo kapatid. Mga kapatirang hindi tunay. False brethren. Sa ating ba mga church, merong mga false brethren? Meron. Sila ang mga nagpapanggap na sila'y Kristiyano pero hindi pala. False brethren yan. Mag-iingat tayo mga kapatid. May mga nagpo-profess na sila'y tumatanggap sa Panginoon. At sila'y magpapabautismo. Dahil sila po ay merong layunin. Halimbawa, meron po silang nililigawan sa church, magpapabautismo.
Mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga taong yan. Sila po ang mga false brethren at ang mga false brethren kadalasan ang nagbibigay ng problema sa church. O mga kapatid, we face, Jesus Christ that does not promise exemption from the normal storms of life. Lahat po tayo ay makakaranas. Saved and unsaved, dadanas po tayo ng bagyo sa buhay. Magbibigay ako ng halimbawa. Mga kapatid, si Chris Aquino, sikat na artista, kilalang kilala, mayaman, at aking napanood, mga kapatid, na itong si Chris Aquino ay kadalasan ang sinusunod niya ay mga diamond. Diamond na hikaw, diamond na singsing. Mga kapatid, mamahaling mga bag, mamahaling sapatos, mga kapatid, napakayaman. Alam niyo naman yan, Kohangko Aquino. Pero alam mo kapatid, ngayon, siya ay may sakit. Ano ang nagagawa ng kanyang pera o kayamanan? Sa panahon ng karamdaman, ang kayamanan ay hindi makakatulong sa atin kapag tayo ay nasa panahon ng sakit o kamatayan. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ito, walang exemption. Jesus does not promise exemption from the normal storms of life. Mga kapatid, no exemption. Pangalawa, ito po, we face storms. Why? Because we are Christians. Kala ba natin, hindi tayo makaranas ng bagyo sa buhay na ito? Yung mga disciples kasama na, tagasunod na ni Kristo, nakaranas ng bagyo. Tayo pa kaya mga kapatid sa panahong ito? Tayo mga Kristiyano, mga kapatid ay binigyan ng warning. Binigyan tayo ng warning ng salita ng Diyos that we will experience tribulation as His disciples. Ang sabi nga sa John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation or kapigatian, but be of good courage. Why? I have overcome the world. Amen for that. I have overcome. Tinalo ko na ang sanlibutan ito. Sa 2 Timothy 3:12, ano sabi ni Apostol Pablo kay Timothy? And all that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Apostle Peter wrote that we should not be surprised. Ano sabi ni Pedro? Abay, huwag kayong magtataka pag dumating ang matinding pagsubok sa inyong buhay. Ano sabi niya sa verse 12, 2 Peter 4:12? Beloved, mga minamahal, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange things happen unto you. Huwag kayong magtataka. So Jesus Christ does not promise exemption from the storms, even storms of religious persecution. So, if we find ourselves in the midst of a storm, whether literal or figurative, anumang klaseng bagyo sa buhay mga kapatid. Why? Because we are simply human. Tao lang tayo mga kapatid. Or because we are Christians. Tayo yung mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, at hindi tayo exemption sa bagyo ng buhay na ito. Sabi nga ni Pedro, do not think it strange. Instead, take a heart knowing that Jesus help us deal with storms. Jesus deals with storms. Mga kaibigan, mga kapatid, bilang mga Kristiyano,
makakaranas tayo ng bagyo sa buhay. Ang pandemic po ay isang bagyo. At sa panahon ng pandemic, maraming kapasturan dito sa Lucena at sa Quezon ang nakaranas po ng mga pagsubok o bagyo sa buhay. Gaya po ng inyong lingkod, nakaranas po ng bagyo sa buhay. Noong 2020, ang aking asawa ay nagkaroon po ng disgrasya or aksidente. Siya po ay nadulas, pagkuha ng sinampay, nadulas at naitukod niya ang kanyang kamay at ang kanyang kamay ay nabali. Right, ito po yung kanan. Yun po. At siya po ay dinala ko agad sa hospital at nagkaroon siya ng fracture, na x-ray siya. At nilagyan siya ng banda o benda. At pagkatapos dinaing niya ng ilang mga linggo. Ang sakit na yon, nag-take siya ng mga gamot. Pero mga kapatid, sa pangyayaring to ay ako po ay nagtanong din sa Panginoon, Panginoon, bakit po ito nangyari? Mga kapatid, pagkatapos ng aksidente ng aking asawa, nagkaroon po siya ng depression. Mga kapatid, ako po'y nalungkot. Dinala po namin siya sa hospital. At pagkatapos ng mga kapatid, siya nagpapagaling na. Nung siya nagpapagaling na, siya ay pumunta sa kapilya. Sunday morning, naglakad ng mag-isa. At pagdating puro sa kapilya, sa church, ay nadulas uli sa hagdanan. Alam niyo mga kapatid, pangalawang aksidente, nabali ang kanyang hips, may hita. Nakaranas siya. Tinakbo namin siya sa hospital Sunday morning. At sabi ng doktor, kailangan siyang operahan. At maganda ka ng ganitong halaga. Ang sabi ko sa doktor, Dok, wala po kaming ganyang halaga. Wala po kaming pera. Pero alam niyo mga kapatid, nag-pray kami ng gusto sa Panginoon. Nag-pray kami. At nung araw na yon na siya ioperahan, salamat. Meron po tayong doktor na anesthesiology, isang Baptist. Hindi na ako pinabayaran. At doon na lang ako nagbayad sa doktor na nag-opera sa kanya. Mga kapatid, tinatanong ko ang Panginoon, bakit nangyari ito? Naalala ko po nga sinabi ni Apostol Pedro, huwag kayong magtaka. Dito ko napatunayan na walang exemption sa bagyo o sa problema ng buhay. Kaya dito mga kapatid, nakita natin dito na sa kabila ng lahat ng ito, nalutasan o nagbigyan ng kalutasan ang pagbabayad sa ospital. Sabi nga ng ibang kapatid, ilapit natin sa politiko o politician. Pero sabi ko, hindi. Sa Panginoon tayo lalapit. Kaya mga kapatid, alam nyo, gumawa ang paraan na ang mga kapatiran ay nagtulong-tulong magkaroon lamang ng pambayad sa doktor na yon. Anong nangyari ito? Bakit? Ito po isang pagsubok sa aking buhay, sa buhay ng aking asawa, na minsan nagtatanong kami, Panginoon, kami naman po ay nagamit nyo sa gawain. Kami naman po ay inyong manggagawa. Bakit ito nangyari? Kaya nga dito sa ating lesson, ang storm po o problem, walang exemption mga kapatid. Kahit na tayo ay Kristiyano, hindi tayo exempted mga kapatid. Hindi tayo exempted sapagkat tayo po'y tao. Lahat ng tao ay makakaranas ng pagsubok sa buhay. Lalo higit tayo mga Kristiyano. At dahil dito mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng tulong kung paano natin i-deal ang mga bagyong ito sa ating buhay. Jesus
help us deal with storm. Ang sabi nga ng mga apostoles, Lord, we are perishing. Tayo mapapahamak. Kaya nga sa Mark 4:36, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him. Panginoon, gising. And say unto him, Master, carest thou not that we perish? Hindi ka ba nag-alala? Gising, Panginoon. Mapapahamak tayo. Now, Jesus teaches that fear, ang takot, is indicative. Ito ay palatandaan of what? Lack of faith. Sa Mark chapter 4 verse 40 says, and he said unto him, Why are ye fearful? How is it that ye have no faith? Now, to overcome fear in storms, we need to grow in faith. Tayo ay dapat lumago sa pananampalataya. Faith that God will protect us. Pananampalataya na tayo bibigyan ng Panginoon Diyos ng proteksyon ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi nga sa Psalms 46, verse 1-3, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried unto the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Mga kapatid, faith that God will protect us. Ganun po ang turo sa atin ng Panginoon. What else? Faith that God will deliver us in His heavenly home, and that is heaven. Ang sabi po rito sa Psalms 46, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High God. Sa problemang ito, ano man ang mangyayari, maging kamatayan man, may pangako ang ating Panginoon. Meron siyang inihandang lugar para sa atin, the holy city. So faith that God will protect us, and faith that God will deliver us to Him in heavenly city. Mga kapatid, how Jesus help us deal with storm? Through faith. Number 2, through His Word. Ganyan po nakipag-deal ang Panginoon sa atin bilang mananampalataya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang salita ng ating Panginoon Jesus ay hinihanda tayo upang sa panahon ng bagyo, tayo ay nakatayo sa Matthew 7:24. Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will like unto him a wise man which built his house upon a rock. And the rain ascended or descended, and the floods came, and what else ang nangyari? And the floods and the wind blow and beat upon the house, and it shall not, for it was founded upon a rock. Kaya nga kapatid, ang matibay na pundasyon na saligan ng ating buhay Kristiyano, ang bato na walang iba kundi si Kristo. Ang sabi po sa 1 Corinthians 10:4, this rock is Jesus. Pangalawa pong kapatid, tinuturo din ng salita ng Diyos kung paano tayo mananalangin in order to be heard of God. Paano tayo mananalangin? Yun, sa Mark 6:5-8, ang sabi niya, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrite. For they love to pray standing in the synagogue and in the corner of the streets, that have their reward. They have their reward. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano tayo mananalangin. At ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na ano? Sa Matthew 6:19,
to lay up treasure in heaven instead on earth. Mga kapatid, kita niyo po, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin sa Matthew 6:33, ano sabi ng salita ng Diyos? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi nga po rito sa preceding verses 31, therefore take no thought of saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall be clothed? Anong aming daramdan? Kaya nga sabi ng Panginoon, datapwat, hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Lahat ng bagay idaragdag sa inyo. Paano na dinidil ng Diyos ang bagyo sa ating buhay, mga problema? Through faith, sa pananampalataya. Laksan niyo ang inyong pananampalataya. Where is your faith? Paano pa? Sa magitan ng kanyang salita. What a comfort. Sinasabi ng kanyang salita, ano ang mangyayari sa atin? Ang salita ng Diyos ay nagsasaad na sa panahon ng storm o trouble ng ating buhay, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng comfort na tayo po hindi pababayaan ng Panginoon. Paano pa? Pangatlo, paano dinidil ng Diyos ang ating mga problema o storm sa ating buhay? Through prayer. Sa pamamagitan ng panalangin. Jesus is the key. Siya ang pinakasusi mga kapatid, to receiving mercy and grace to help us in time of trouble or of need. Hebrews 4:14, seeing then that we have a great high priest. Sino yun? Si Jesus Christ. That is passed into the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our professions, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly, buong tapang nating pumasok tayo. Saan? Unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace in time of need. Kaya mga kapatid, ang Diyos tinuturuan tayo na i-deal natin ang ating mga problema o storm sa buhay sa pamamagitan ng panalangin. At sa pamamagitan rin ng panalangin, ang sabi po rito ng ating Panginoon, in anxious or worried time, God offers what? Peace to guard our hearts and minds in Jesus Christ through prayer. Philippians 4:6 and 7. Ano po sabi ng Apostol Pablo? Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Jesus Christ. Mga kapatid, Jesus Christ stands ready to pacify or calm our hearts and minds when facing storms. Mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Tinuruan tayo paano natin i-deal ang mga bagyo na yan sa ating buhay. First, sa magitan ng pananampalataya. Pangalawa, sa magitan ng kanyang salita ng Diyos na punong-puno ng pangako. At ang pangatlo ay sa magitan ng panalangin. Ang panalangin, mga kapatid, ay isang paraan para ang Diyos ay kumilos at isa rin paraan para mahinga natin ng tulong ng Diyos sa panahon ng problema o storm sa ating buhay. Jesus stands ready. Siya ay handang patahimikin o bigyan ng peace ang ating mga puso at ang ating mga pag-iisip pag tayo ay humarap na sa bagyo ng buhay na ito. Mga kapatid, everyone will face one or more storms. Sa ating pagtatapos, ito ang dapat nating tandaan. Everyone will face one or more storms in his or her life. Sa buhay na ito,
talagang mararanasan natin ang bagyo sa buhay na ito, mga kapatid. Whether literally or what we call figuratively. Whether atheist or believer. How shall we react when the time comes? Mga kapatid, shall we cry out like the disciples? Ano sabi ng disciples? Panginoon, gising. Sila ay mahina sa pananampalataya. We are perishing. Ganun ba tayo? Mga kaibigan ko kapatid, shall we bear our up against the storms with confident faith and calm rest and peace? When Jesus rebuked nang sinaway ng ating Panginoon Diyos ang hangin at nagsalita siya sa dagat, anong sabi niya? Peace be still. Peace be still. Peace be still. The wind ceased, and there was a great calm. The wind and the sea obeyed Jesus. Shall we not obey Jesus, who now has all authority in heaven and earth? Di ba natin susunod sa utos ng Diyos? Mga kapatid, kung ang lahat ng authority ay nasa Kanya, binigay ng Diyos, susunod ba tayo? Siyempre. Ano sabi niya? All authority is given unto me. All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Salamat sa Diyos, we have Jesus. We have Jesus who is always with us in time of storms of life. Purihin ang Panginoon sa mga misaheng ito at naway naging pagpapala ito o comfort sa atin na sa panahon ng bagyo sa ating buhay, meron tayong sandigan, meron tayong Panginoon Hesus na kayang-kaya niyang patahimikin ang bagyo o problema sa ating buhay. Marami pong salamat mga kapatid. Pagpalain to tayo ng Panginoon. Tayo po'y sandaling manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, purihin kayo. Salamat po sa mga mensaheng ito. Harinawa Panginoon Diyos, ito po'y nagsilbing daan upang kaming mga anak nyo ay magkaroon ng kapahingahan or peace sa inyong harapan. Peace, yan ang pangako nyo po sa amin. Kaya Panginoon, tulungan nyo kami na magkaroon ng lakas ng pananampalataya. Pananampalataya na kayo ang magbibigay sa amin ng kapayapaan. Pananampalataya sa inyong salita at pananampalataya na kami ay lalong mananalangin at kakausapin kayo o Diyos sa panahon ng pagsubok sa buhay o bagyo sa buhay. Imbis na kami ay magreklamo, kami ay mananalangin at maninindigan at kayo ang aming sandigan sa panahon ng bagyo sa buhay. Ama, salamat po sa pagkakataong ito. Ito po ay aming dalangin pinasalamatan o Diyos sa ngalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.